Ang pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa provision ni God sa atin, no? Kung talaga nga bang nagpo-provide si God para sa mga pangangailangan natin at sa kung paanong paraan nga ba si God nagpo-provide para sa atin, no? Tsaka tanungin ko kayo guys, no, naranasan nyo na ba yung walang-wala kayo pero biglang nag-provide si God para sa inyo, no? Biglang may blessings na dumating, kasi ako ilang beses ko nang na-experience yan, no? Alam naman natin na bilang isang anak ng Diyos, no, si God lang ang provider natin, no? Ang source of blessings natin ay si God lang. Kung tayo man may trabaho tayo ngayon, kung tayo man ay kumikita ng malaki sa trabaho natin, kung tayo man ay nakakakain ng masarap na pagkain, at kung tayo man ay may magagarang damit na isinusuot, kung tayo man ay may bahay na natitirhan ngayon, no? Dahil yan sa provision ni God, dahil nag-provide siya sa atin, no? Kung hindi tayo pinagkalooban ni God ng trabaho, wala tayong pera na magagamit na pambili ng pagkain, wala tayong magagamit na pambili ng inumin natin, wala tayong magagamit na pambayad ng billings natin, no? Kaya doon pa lang, no, talagang malalaman natin na talagang faithful God siya, no? Nagpo-provide talaga siya sa mga pangangailangan natin, no? Kahit naman na alam natin na nagpo-provide si God para sa atin, no, sa mga basic needs natin, no? Kailangan natin ng participation guys, no, para ma-provide ni God sa atin ang mga pangangailangan natin, no? Meaning, kailangan nating kumilos, di ba? Kailangan nating gumawa ng paraan, no? Hindi pwedeng magtatamad-tamaran tayo, hindi pwedeng magtunganga tayo sa bahay maghapon, kasi paano ma-provide ni God ang pangangailangan natin kung hindi tayo mismo ang gagawa ng paraan? Wala namang blessings na kusang nalalaglag mula sa langit, di ba? Kailangan nating pagtrabahuan para kapag tayo nagtrabaho na, di ba? May trabaho na tayo, may pinagkakakitaan na tayo, no, para yung gawa ng kamay natin ay i-bless ni God, di ba? Para ma-provide niya ang mga pangangailangan natin, sa ganung paraan nagpo-provide si God sa atin, no? Kailangan ng participation natin, kailangan kumilos tayo, kailangan magtrabaho tayo para i-bless ni God yung mga gawa ng kamay natin, no? Yun ang magiging paraan para ma-provide niya sa atin ang lahat ng mga pangangailangan natin, no? Hindi pwedeng wala tayong gawin, kasi tulad ng sinabi ko, hindi nga kusang nalalaglag ang blessings. Kailangan gumawa tayo ng paraan, kailangan kumilos tayo para i-bless tayo ni God, no? Pero paano nga ba guys kung ginawa mo naman lahat ng paraan, may kumilos ka naman, kumayod ka naman sa abot ng makakaya mo para ma-provide mo lahat ng mga pangangailangan mo at pangangailangan ng pamilya mo, pero hindi pa rin sapat, no? Kasi ako, danas ko yan, personal experience ko. Nung maliit pa yung bunsong anak ko, no, newborn baby pa lang siya, no? Talagang ang hirap ng buhay namin, no, kasi ang dami namin sa bahay, sama-sama kami sa side nung tatay ng anak ko, kasi wala silang mga trabaho, no. Ang nagtatrabaho lang ako at saka yung tatay ng anak ko, no. After 2 months kong mga anak, talagang bumalik ako sa trabaho, no, kasi nga nakita ko yung sitwasyon namin na talagang hindi maganda yung kalagayan namin, no. Bukod pa sa may baby na nagagatas, nangangailangan ng diaper, ng mineral water, ng vitamins niya, ang dami namin expenses kasi nga nangungupahan kami ng bahay, nagbabayad kami ng billings buwan-buwan, plus yung budget pa namin sa pagkain namin, no? Kaya gumawa talaga ako ng paraan na para kumita din ako, para makatulong ako, no? Di bumalik ako sa trabaho, 2 months pa lang akong nanganak. Talagang kahit na may trabaho ako, hindi pa rin sapat, kasi nga tulad ng sinabi ko, ang dami namin sa bahay, tapos ang sahod ko below minimum, hindi ganun kalaki. Umabot talaga sa punto ng buhay ko na aalis ako ng bahay, no? Pati pamasahe ko, hihiramin ko pa sa kapitbahay. Aalis ako ng bahay na wala akong almusal, tapos pagdating ko sa trabaho ko, problemahin ko pa kung anong kakainin ko sa tanghali, no? Kasi nga wala akong hawak na pera, hindi ko alam kung kanino ako mangungutang ng ipambibili ko ng pagkain, no? Pero napakabuti ni God, kasi yung pinapasukan ko na kumpanya dati, no, isa siyang malaking restaurant, no? Yung mga empleyado doon, meron silang tinatawag na employees meal. So, bali yung employees meal nila, binabayaran nila yun automatical sa sahod nila. Mayroong shift cook doon na bumababa siya sa akin, no, bago magtanghali, no, para iabot niya sa akin yung pagkain na ibinukod niya para sa akin, yung kabahagi ng employees meal nila, no. Napakabuti niya para gawin niya sa akin yung parang alam niya na wala akong makain, no. Tapos paminsan-minsan naman, yung mga kasamahan ko na nasa parking, no, pagkakain na sila, tatanungin nila ako kung kumain na daw ba ako, kung ano daw bang ulam ko. Tapos kapag sinabi ko na hindi pa dahil wala akong pagkain, wala akong pambili, hahatian nila ako sa pagkain nila. Bigla na lang sasabihin sa akin na hati daw kami doon sa pagkain niya dahil marami daw ipinabaon yung asawa niya para sa kanya. Kaya
hatian daw niya ako. Parang ano no, parang alam ng asawa niya na walang makain yung kasamahan niya no, kaya ang dami ng pinabaon ng asawa, tamang-tama naman na wala talaga akong pambili ng pagkain no. Nakakakain ako sa pagkain na bigay ng mga kasama ko no. At saka pag-uwian naman sa gabi, kasi nga yung mga kasamahan ko sa parking, nagpapaparking sila, nakakakuha sila ng tip galing sa customer. Pagdating ng gabi no, hinahatian nila ako doon sa tip nila no, kaya nakakalibre ako ng pamasahe ko pag-uwi, at saka minsan kasama na rin yung pamasahe ko kinabukasan no, pagpasok ko no. Ngayon ko na-realize na yung mga tao na yon, ginawa lang yung instrumento ni God no, para ma-provide ni God yung mga pangangailangan ko, kasi alam ni God kung ano yung pangangailangan ko no. Kapag ikaw pala talaga mabuting tao ka, gumagawa ka ng tama no, sumusunod ka sa kautusan ng Diyos no, hindi ka pababayaan ni God. Talagang napaka-faithful niya para tuparin niya kung ano man yung nakasulat sa Bible, na siya ang provider natin, na magpo-provide siya para sa pangangailangan natin no. So ano nga ba ang sabi ng Bible tungkol sa provision ni God para sa atin no? Basahin natin dito sa Philippians 4:19. And my God will supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Ibig sabihin no, si God nga ay sinusupply niya, pinoprovide niya ang lahat ng needs natin no, hindi man sa paraan na gusto natin, kasi di ba minsan may gusto tayo na i-provide ni God pero hindi binibigay ni God kasi hindi yun naka-align sa will niya no, pero sinisigurado niya na yung needs natin, yung mga basic needs natin ay ipoprovide niya no. At saka ang pagsusupply ni God sa needs natin ay hindi lang siya limited sa mga material na bagay na kailangan natin, kung hindi nagpo-provide din siya sa atin para sa spiritual needs natin no, at saka para sa emotional needs natin no. Halimbawa na lang dyan, spiritual needs, nag-o-offer si God ng salvation sa atin, di ba? Nag-o-offer siya ng forgiveness of sins para sa mga gustong magsisi sa mga kasalanan nilang nagawa, di ba? Nag-o-offer siya ng pagpapatawad sa mga kasalanan nating nagawa, at nag-o-offer siya ng eternal life para doon sa magkakaroon ng salvation no. At saka bilang isang true Christian, bilang isang true follower ni Jesus Christ, alam naman natin na pinagkakalooban ni God yung mga true follower ni Jesus Christ ng Holy Spirit na siyang magdudwell sa atin para tayo ay i-guide, para magiging advocate natin yung Holy Spirit, di ba? At saka nagpo-provide din si God sa atin pagdating naman sa emotional needs natin, no? Halimbawa tayo, may mga pinagdadaanan tayong pagsubok sa buhay natin, dumanas tayo ng mga paghihirap sa buhay natin, nagpo-provide si God ng strength sa atin para palakasin tayo, para makayanan natin kung ano man yung mga pagsubok na dinadanas natin sa buhay natin, no? At saka bilang isang totoong anak ng Diyos, alam naman natin na ipinagkakaloob ni God sa atin yung peace of mind, di ba? May inner joy lahat ng mga anak ng Diyos, no? At saka ang sabi naman dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work, di ba? Ang ibig sabihin nito, si God nga ay nagpo-provide siya sa lahat ng mga pangangailangan natin, no? Minsan pa sobra-sobra pa yung pinoprovide ni God sa atin, no, para yung sobra doon sa pinrovide niya sa atin, no, kung masyado man tayong blessed, para ay makatulong tayo doon sa mga tao na nangangailangan ng tulong, no, para ma-share natin yung blessings natin para sa mga tao na nangangailangan, no, at magamit natin yung blessings na yon para matupad natin kung ano man yung purpose natin sa mundong ito. Magamit natin siya sa mga kingdom works ni God, no, para mag-glorify natin yung pangalan ni God. At saka ang sabi naman dito sa Luke chapter 12 verse 24, consider the ravens, they neither sow nor reap, they have neither storehouse nor barn, and yet God feeds them. Of how much more value are you than the birds? Ang ibig sabihin, no, mga ravens, ibon yan, no, yung mga ibon sa langit, no. Hindi naman sila nagtatanim para may aanihin sila, wala din silang mga imbakan ng pagkain nila, pero nakakakain sila dahil pinapakain sila ni God, di ba? Nagpo-provide si God para sa kanila. How much more pa kaya tayo ng mga tao na mas mahalaga tayo doon sa ibon na yun? Hindi ba yan ipoprovide ni God yung pangangailangan natin, di ba? Magpo-provide at magpo-provide si God sa atin, pero kailangan din nating gawin kung ano yung dapat nating gawin. Gumawa tayo ng paraan para si God ay makagawa din ng paraan para sa atin, para ma-provide niya yung mga pangangailangan natin, no? Kumilos tayo, no? Gumawa tayo ng paraan para matulungan tayo ni God na ma-provide ang mga pangangailangan natin, no? At saka
Kung gusto man natin na mas magandang buhay, kung gusto man natin na mas malaki ang i-provide ni God sa atin, gusto natin maging wealthy, di ba? Gusto natin ng asinsadong buhay, gumawa tayo ng paraan, di ba? Mag-take tayo ng risk para lumabas tayo sa comfort zone natin, mag-aral tayo ng panibagong bagay na pwede natin gawin para magiging asinsado tayo, magiging successful tayo sa buhay natin, no? Nasa atin ang pagkilos, nagdidepende na rin sa atin kung ano yung paraan na gagawin natin, nagdidepende na rin sa atin kung interesado talaga tayo na umunlad, interesado talaga tayo na magkaroon ng magandang buhay, no? Kasi nga, nagdidepende din sa atin ang provision ni God. Kailangan nga ng participation natin, tulad ng sinabi ko, hindi pwedeng magtatamad-tamaran, hindi pwedeng nakatunganga. Kasi paano naman mai-provide ni God yung pangangailangan natin kapag ganun ang gawain natin, no? Isa pang halimbawa ko sa inyo na talagang nagpo-provide si God, no? Gusto ko lang mapatunayan sa inyo na talagang si God ay nagpo-provide siya, no? Pandemic time, nawalan ako ng trabaho, no? Umalis ako doon sa trabaho ko kasi nga ang layo, tas ang liit ng sahod, parang kapos din. Malaki yung expenses sa pamasahe kasi nga malayo, umalis ako, no? Pero hindi ko alam na magla-lockdown pala, no? Pero napaka-bless ko kasi siguro 1 week na lang mahigit bago mag-lockdown nakapasok ako ng panibagong trabaho, no? Imagine niyo na lang kung pandemic time, wala akong trabaho, nag-lockdown, saan ako kukuha ng pambili ko ng pagkain? Wala naman akong inaasahan kasi nga solo akong namumuhay, no? Wala din akong inaasahan na tutulong sa akin kasi wala naman akong mga kamag-anak na pwedeng hinga ng tulong, no? Talagang solo flight talagang sarili lang ang inaasahan, no? Kaya naisip ko, no, paano na lang kung wala akong trabaho ng time na yun, no? Ano kayang mangyayari sa akin? Napakabuti ni God para pagkalooban niya ako ng trabaho bago pa man nangyari yung lockdown, no? At saka isa pang na-experience ko, bayaran ko na ng bahay, no? Malapit na yung bayaran ko ng bahay, tapos nagtitinda na ako noon. Tapos bayaran ko pa ng bahay, tapos hindi pa ako nakaubos ng paninda ko, no? So parang naiiyak na ako, parang nagrereklamo na ako kay God. Sabi ko, ano ba naman yan, Lord? Bakit naman ngayon pa talaga ako hindi nakaubos na imbis na magbabayad ako ng bahay ko? Tapos bigla na lang na nakausap ko yung anak ko, no? Tapos tinanong niya ako kung gusto ko daw ba ng pera, o di ba? Doon pa lang, no, na patunayan ko na nagpo-provide talaga si God kasi nga nagreklamo ako sa kanya kasi bayaran ko ng bahay, kulang pa yung pambayad ko, tapos biglang nag-alok sa akin yung anak ko ng pera, no? So doon pa lang, no? Doon pa lang talagang mapapatunayan mo na talagang hindi nagpapabaya si God, no? Kahit nga sa mga non-believers, 'di ba? Kahit nga sa mga wicked na mga tao, no? Kayo ay nagbi-benefits pa rin kayo sa blessings na mula sa Diyos, no? Nagpo-provide pa rin si God para sa inyo kasi nga nagbi-benefit pa rin kayo sa mga common grace ni God, no? Katulad na lang ng ano na yan, no? Katulad na lang ng hangin na yan, di ba? Yung hangin na yan, si God ang nagpo-provide sa atin yan para makahinga tayo. Paano na lang kung wala yung hangin, di ba? Mabubuhay ba tayo? Makakahinga ba tayo? Di ba? Hindi. At saka katulad na lang ng araw na yan, di ba? Lahat nagbi-benefit sa araw. Maraming benefits ang hatid ng araw. Katulad na lang ng mga nagtatanim dyan, di ba? Yung mga nagtatanim ng dahil sa araw, nakakakuha ng energy yung mga pananim nila para yung energy na yun magiging dahilan yun para ang pananim nila ay tumubo ng maayos, magiging malusog at saka magbubunga ng marami, no? Nakakatulong yung energy na mula sa araw, no, para magbunga ng marami at magiging maganda ang tubo ng halaman nila at saka yung tubig, pinoprovide ni God sa atin na lahat tayo nagbi-benefit. Paano na lang kung hindi mag-provide si God ng tubig? Mabubuhay ba tayo? Katawan natin nangangailangan ng tubig, di ba? At saka isa pang provision ni God na para sa lahat ay yung lupa, di ba? Si God ang nag-provide ng lupa sa atin. Paano na lang kung hindi nag-provide ng lupa si God? May mapagtaniman ba kayo ng halaman nyo? May mapagtaniman ba kayo ng pananim nyo? At saka may mapagtirikan ba kayo ng bahay nyo kung walang lupa na ipinrovide si God, di ba? Kaya kahit tayo, hindi man tayo mananampalataya sa Diyos, hindi man tayo sumusunod sa kautusan ng Diyos, pero nagbi-benefit pa rin tayo sa provision ni God para sa mga tao, no? Kaya doon pa lang, no? Doon natin malalaman na napakabuti talaga ni God para sa mga tao, no? At saka siya, no? God of mercy talaga siya dahil naaawa siya sa atin, naaawa siya sa kalagayan natin, no? Kung hindi tayo nakakakain, naaawa si God sa atin, hindi niya matignan ang sitwasyon natin, talagang gumagawa siya ng paraan para tayo ay tulungan, no? Gumagamit siya ng ibang tao para gawin niyang instrumento para makatulong sa atin, no? Kasi ako, ilang beses ko nang napatunayan niya na talagang nagpo-provide si God para sa pangangailangan natin, no? So yun lang naman yung aking mai-share sa araw na to, guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.